ladies and gentlemen, our friends here on our YouTube channel, Will Jack One TV. Gandang gabi sa inyo lahat. So ngayon ang ating tatalakayin ay itong recommended energy efficient and sustainable practices. Okay, at simulan na natin. Dasal tayo. In the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Ang banal, binuburi ka namin at pinasasalamatan sa mga biyaya at sa tuloy-tuloy mong paggabay sa amin. Maraming salamat po sa pagkakataon ng makapaglingkod sa aming mga kapatid at sa aming bayan. Sana po maggawain ito ay magbibigay ng dagdag na kalaman, kayahan at kaunlaran ng bawat isa at para sa aming bayan. At sana po ilayo mo po kami sa mga sakit, lalo na itong COVID, at layo mo rin kami sa mga sakit. Lahat po ito ay aming tinataas sa dakilang Ama sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Okay, ako po si Engineer William Masintuhan, isang professional engineer, practice sa electrical, sa mechanical, plumbing, fire protection at solar renewables. What is the Energy Efficiency and Conservation Act, or RA 11285? On April 12, 2019, President Rodrigo R. Duterte signed the Energy Efficiency and Conservation Act, or RA 11285. It aims to secure the sufficiency and stability of the country's energy resources by promoting the development and utilization of efficient renewable energy technologies and systems. The law created the National Energy Efficiency and Conservation Plan, NEECP, a national comprehensive framework that defines national targets and feasible strategies, imposing a regular monitoring and evaluation system. The law instructs all government agencies, including GOCCS, to ensure the efficient use of energy in their respective offices, facilities, transportation units, and in the discharge of their functions. RA 11285 also creates an Interagency Efficiency and Conservation Committee, tasked to provide strategic direction in the implementation of the program. This program aims to reduce the government's monthly consumption of electricity and petroleum products. A 10% improvement in efficiency will save the Philippines 55.5 billion pesos, which translates to a 1,680 pesos annual savings in the monthly electricity bill of an average household. The project will save the government about 3.4 billion pesos per year. Okay, so this new act embodies the adoption of energy efficient practices and sustainable engineering technologies on a nationwide basis. Okay, pero bago tayo magtuloy, batiin muna natin yung mga nandyan sa chat group. Baka medyo marami-rami lang nandyan. Tingnan natin. Okay, nandyan si Elmer Fortades, good evening. Bonifacio Merano, good evening. Si Rowell London, good evening. John Del, good evening. Mark Arvel Simpson, good evening. Junar Tambuong, nasa Bermuda itong si Junar. Good evening, watching here from Bermuda. Ayan, no? Hello sir, Junar to. Okay, yeah. I know, Junar Tam, no? So, it's nice that maski nandyan ka sa Bermuda, sa Caribbean, that means malapit ka sa Central America at saka sa Florida, di ba? Ay naka-hook up ka pa rin dito sa atin sa Pilipinas. So, regards sa mga kababayan natin dyan. Alam ko, nandyan din yung mga kababayan natin na nandyan sa Singapore, meron din Kuala Lumpur, sa Saudi, Middle East, meron din yatang Qatar, at saka, saan pa ba yung iba kung maalala? Kuwait pa yata. Anyway, ayan, andito si Ronnie De Vera. Good evening, Ronnie. Ayan. Okay, so tuloy natin. Maya't maya, bibisita tayo dyan sa chat group. Okay, so, pagka meron kang tinatawag na energy audit and measure, yung luma kasing ginagawa natin, passive energy efficiency. So, itong passive energy efficiency,
Pinapabayaan mo lang na gumana, tapos yung mga basic lang ang ginaan mo, no? Ang kinokontrol mo. Kunyari, pagpatay ng mga ilaw na nakabukas, pag maliwanag na, ganyan, yung manual na pagpatay, di ba? Yung pagsara sa gripo, kung may tumagas, ayusin mo yung tagas, di ba? Mga ganun lang yung tinatawag nilang passive energy efficiency. Ngayon, ano naman yung active energy efficiency process? Ito naman yung ino-optimize mo, optimize through automation. So, nagkakabit ka ng mga pang-automatic na hindi na tao yung nagpo-control. Kasi pag tao, madalas makaligtaan. Pag automatic kasi, nakaprogram na siya. Merong yung robot mo na yung computer mo, meron na siyang programming sa loob na pagdating sa isang oras, mo alas 6 ng umaga, mamamatay na yung mga perimeter lights, mga ilaw na hindi kailangan, no? Ganun. At kung kailangan na gumamit ka ng mga ibang paggamitin na makakatipid, yun, nakaprogram na ikanga. Okay. At, siyempre, i-monitor mo, i-maintain mo, improve mo yung itong active energy efficiency process na sinasabi natin. So, yan yung, kumbaga sa fire protection, meron passive fire protection, meron ding active fire protection. So, dito sa energy efficiency adoption, meron naman din yung active at meron ka rin. So, katulad din siguro, pwede kong ihalimbawa yung pagkakabit ng solar sa bubungan, active yun. Kasi maglalagay ka para araw-araw ka nang makatipid ng enerhiya or makaharvest ng libreng enerhiya na galing sa haring-araw. Okay? Yan. So, what would be the examples? Ito yung gusto kong i-share sa inyo. Ano ba yung mga pwede nating gamitin na maaaring nandyan na sa kapaligiran na, pero sa ating kinalalagyan, bahay, opisina, o planta, hindi pa natin talaga ginagamit. So, sinubukan kong mag-research para may share ko ito, no? Maaring meron kayong alam din na wala dito. So, later on sa ating chat, paki-share na lang at para sa advantage ng iba. Tsaka, siyempre, pagka meron kayong engineer dito, idadagdag ko rin dito sa PowerPoint na ito. Okay? So, sa akin, bilang designer, ang una kong binibigyan ng konsiderasyon ay itong pagde-design ng distribution system. Alam naman natin na pagka sa electrical, kung ginamit mo ang higher voltage design sa distribution, lilit yung kawad mo, lilit ang current mo, lilit ang kawad mo, at bababa rin yung energy losses sa linya mo, sa mga transmission line, distribution line, sa feeders mo. Lahat ng dumadaloy na kuryente sa mga conductors mo, bababa. Pag bababa, yung tinatawag natin I squared R, yung square of the current times the resistance, bababa. Ito yung losses. Okay. So, ito yung number 1 kong binibigit, no? In distribution utilities, electric cooperatives, all over the country, pwede nilang upgrading yung kanilang existing na 13.2 kV distribution system. Yung itataas mo to sa next higher level, which is 23 kV ang pwede. Sino na nakapag-upgrade dyan? Kasi karamihan ng mga electric cooperative natin, nandito pa siya sa 13.2 Mag-mention ka dyan, yung mga Pampanga Electric Cooperative, Casureco, Camarines Sur, ganyan, mga iba pa, no? Pangasinan, etc. Nandiyan pa sila sa 13,200 volts, so 13.2 kV. Sino naman na nandito na sa 23 kV? Ang nauna dyan na umangat sa ganyan ay itong si Beneco, Benguet Electric Cooperative. 23 kV na siya. At sumunod itong Beco. Beco is Visayan Electric Company. Okay? Beco. So si Beco ganun din, nag-upgrade na siya. Yung iba sa probinsya ng Cebu, yung Sebeco. Sebeco Electric Cooperative. Marami yan. Sebeco 1, Sebeco 2, ganun. Naiwanan pa sila sa 13.2. Pero itong si Visayan Electric, nag-upgrade na siya. Ngayon, ang nakikita kong right mag-increase nito ay yung Davao City, kasi Davao Light and Power, di ba? Nasa 13.2 kV pa siya. So, pwede na rin si Davao Light. Pag-aralan na niya yung upgrading kung paano.
Kasi itong 13.2 kV, yan yung line to neutral voltage ng 23 kV. Kaya kung mag-upgrade ka, merong bentahe, no? Parang yung 230 volts na upgrade sa 400 volt system sa low voltage, di ba? Anyway, so sino pa? Yung Cagayan de Oro kasi naka 34.5 kV na siya. Kapareho ni Meralco, 34.5 kV. Kaya okay na siya. Yan. Sino pa? Siguro maganda rin na mag-upgrade si Iloilo City kasi 13.2 kV pa siya. Si Bacolod, Bacolod City kasi urban na rin yan. Itong Batangas City, urban na rin to. Yung dalawang San Fernando, yung San Fernando Pampanga at saka yung San Fernando La Union kasi malalaking syudad na rin yan. Yung Angeles City, yung Dagupan City. At syempre yung Boracay. Maliit yung Boracay pero mataas ang konsumo nila. O malakas ang demand dahil sa dami. Of course, bumaba ngayon dahil sa pandemic. Pero pwede kang mag-programa na. Okay? Mula 23 kV, pupunta ka sa 34, hindi pwede. No? Kaya itong si Meralco, buti pa sa simula pa lang, 34.5 kV na siya, maganda na. Ngayon, si Palco rin, dahil 34.5 siya, maganda rin. Okay? So yan, ang suggestion natin sa mga electric cooperatives na medyo malalaking syudad, pwede nilang planuhin na i-upgrade yung kanilang distribution system sa 23 kV. Yung iba kasi nasakop ni Meralco from Metro Manila, umabot na siya sa Bulacan, umabot na siya sa Rizal, umabot na siya ng Cavite at Laguna. Yun. So 34.5 yung ibang system doon. Alam ko unti-unting ini-improve din ni Meralco yan kasi siyempre having a higher distribution system in those areas na franchise area ni Meralco, it will make their distribution system much more efficient than clinging on to the same 13.2 kV system. Okay? Yan ba sa system na yan? Kunyari si Meralco, makaka-upgrade pa ba siya sa mas mataas? Sa ngayon na nakikita ko, medyo mahirap, no? Kasi ang next na system na available, 69 kV, yan yung gamit ngayon ng Napocor o NGCP sa mga pag-distribute niya sa mga etong mga malalaking kooperatiba, no? So, may feeder siya ron going to a certain cooperative substation, 69 kV yung galing sa 230 kV line ni Napocor o ni NGCP, papunta dun sa main substation. Tapos bababa sa 13.2 kV bago niya distribute. Okay, so yan I'm just giving an idea to those who might be involved, no? Who might have the, pero ikaw, kung magde-design ka ng bagong planta, may option ka na gumamit na ng higher voltage, di ba? From the main service ng farm. Of course, kung yung city na gagawin mo, limitado ka ng 13.2 kV, wala kang magagawa. Kasi si Juan ang mag-ano sa iyo. Pero pwede mo pa rin igamitan ng higher voltage distribution sa loob ng city mo. Say for example, magde-design ka ng export processing zone. Sample lang natin may narinig kasi ako yung dating rehabilitation center dyan sa Bataan. Hindi yung sa Maribeles yung kinalagyan ng mga Vietnamese na boat people nung araw, nung panahon ng martial law, panahon ni Marcos, i-develop into an export processing zone. Kunyari lang, kung ako magde-develop mo, na-invest na 13.2 kV gagamitin ko din. Gagawin ko ng siguro higher na. Either mag-adapt ako ng 23 kV or 34.5. Ako, tingin ko baka mas maganda pa ng 34.5 kasi pag 34.5 galing ka kay kunyari 69 kV si feed sa'yo ni NGCP, tapos pababa ka from 69 down to 34.5, di ba? So, mas maliliit yung mga linya mo, mga tanso mo, mga ACS RF cables mo, di ba? Mas tipid. So, yun yung idea. Kaya, it has something to do with electrical distribution. Kasi, ang energy kasi natin, distribution, kuryente, o di kaya, fuel, di ba?
crudo o LPG. Pero mas marami itong kuryente kasi itong si kuryente talagang ito yung madali mong andyan ang mga motor na pagganahin. No? Samantala yung fuel, bunker, ang gagamit lang yan, yung mga boiler. O yung pag LPG naman mga pagluto lang, ganyan, di ba? Pero si electric, pwede rin sa pagluto. At pag electric at naglalagay ka ng solar renewables mo, tugma siya. Okay, ano pa? So, doon sa sinabi ko, high voltage distribution, ito, no? So, ito yung linya ng mga mag-design na, So, utility mostly to. Ito naman yung para sa mga distribution ng building o planta, no? So, imbes na 220 volts ang gamitin mo, pwede kang gumamit ng 460 volts. Siyempre, ito lang, pag ginamit mo 460 volts, mangangailangan ka ng step-down transformer para sa lighting load mo. Diba? Lighting load sa planta, mga 220 volts load mo, yung maliliit na load mo sa opisina, mangangailangan ka ng step-down transformer. So, pero, sigurado ko, medyo mas maliit yung wires mo dito at mas matipid yung distribution. Ngayon, pag high-rise, ang suggestion ko 400. Kasi pag 400, yung line to neutral o line to ground o line to neutral voltage 230 eksakto na sa lightings mo, no? 230 na lighting o 230 na outlet, single phase, sakto na. Samantala sa 3 phase mo 400. Line to line, di ba? Yun. Ngayon, never ko na nire-recommend itong 110. Avoid 110. Yung iba nating kababayan na galing Amerika, nag-uwi ng mga appliances na 110 volts. Kung minsan, pinipilit nila na i-maintain pa rin yung 110 volts na appliance. Hindi siya efficient. Malaking losses mo sa 110. Asyong aksaya, kumbaga. Anyway, so, ngayon, kung di pa naman sira yung appliance na galing Amerika, talagang gagamitin niya. Pero, masasabi ko lang na hindi siya efficient. We might as well advise them, yung client, na kung luma na yan, pwede na niyang dispatch sa benta na lang niya. Bili na siya ng mga 220 volts Philippine made at a lot more efficient ito. Kasi siyempre, 220 versus 110, very simple. Sa 220, mas maliliit ang wire mo kaysa sa 110. Very simple, no? So, mas maliit ang wire, mas mura ang first cost mo, mas maliit pa ang losses. Okay. Ito yung pinasabi ko kanina, smaller losses, lesser iron losses, lesser copper losses pagka gagamit ka ng higher voltages. At hindi naman delikado kasi yung mga building wires natin, yung mga THZN, THWN, THW, TW, 600 volts insulated yan. So walang delikado sa ating sa safety, no? Kung 220 volts ang distribution mo, 600 volts siya. Kung 380 volts ka, 600 volts, safe pa rin. 460 volts ka, okay pa rin. Okay? So, yan. At sa solar, na kung minsan mas mataas yung mga voltahe, solar rooftop, safe ka pa rin. Okay? For high-rise building, 230 volts, 400 to 230 volts ang suggestion ko. Okay? At never na 110. Okay. Tapos, ito na. Number 2 na energy saving scheme natin ay itong building automation system. Itong bus na ito, building automation system, ay paggamit ng computer na may capability to automatically control the different loads in the building automatically. Kunyari, may taga-monitor ka ng level ng tubig, kung kailan naandar, hindi siya sasabay dun sa peak demand. Mga ganun ba? Kung ang peak demand mo alas 3 ng hapon, ang gagawin ni bus building automation system, hindi niya basta papayagan na umandar sa oras ng peak time dun sa alas 3. Paandarin niya na mas maaga para makargaan na yung tangke. Parang ganun ba? So, meron siyang gagawin para hindi siya sumabay, para yung peak mo hindi lumampas. Remember kasi, naniningil si utility company ng mas mataas na demand charges pagka mas mataas yung peak mo. Diba? So, yun ang mga
pwedeng gawin na huwag mo silang pasabayin sa peak time, alas 3 ng hapon. Para bumaba yung demand charges mo. So yun, maraming paraan na yung bus mo, building automation system mo, makatulong siya sa pag-reduce ng bayarin. Okay, so maraming magawa rito. Lahat ng aspeto sa building, air conditioning, mga ilaw, pati elevator. Kunyari yung elevator mo, 4. Ang mataas lang naman ang gamit ng elevator, yung umaga, yung pagpasok, palagay mo, mga mula kung alas 8 ang pasok, mga siguro 7:30 to 8:30 o 9, di ba? Yun yung peak time ng gamit ng elevator. Siguro, sa time na yun, yung 4 na elevator mo, gumagana lahat. Pero pagdating na ng mga 8 to 9, maaaring pwede mong automatically na patigilin mo na pagpahingayin mo na yung dalawang elevator. Siguro. O isa, depende sa, alam mo yung paano. Tapos pagdating ng 10 o'clock, bago magkakape, magbe-break mga tao, siguro, paandarin mo na naman yung 4, di ba? Ngayon, natapos yung break from 10 to 10:15, bababa na naman yung gamit ng elevator, tigil na naman yun. Bago mag-12, mag-12, 5 to 12, ganyan, andar na naman yung 4. Kasi gagamitin yung mga bababa. Parang ganun ba? Magagraph mo na kung gaano karami yung taong gumagamit sa certain time of day. So, respondingly, si computer mo, automatic na kukontrolin niya yung mga ganyan. Kasi nga naman, minsan yung market baba yung elevator, ang sumasakay lang naman isa dalawa, pero yung kabila, may space pa for additional. So, pwede mong i-control para mabawasan yung consume. Marami kang pwedeng gawin, no? Okay? So, teka. Balik tayo sa chat group at tingnan natin kung sinong nadagdag sa ating chat group. Okay, so nadagdag si Richard Regidor, good evening Sir Will, Ray Anthony Palomo, si Ray Anthony parang nasa Singapore, Kuala Lumpur yata. Si Alfred Hamilyarin, good evening. Joel Bernaquilla, I think Joel, teka, malala kung nasa Davao ba siya. And then Vic Angelo Mendoza, si Vic, ito yung nisita ko kanina. Vic, taga Isabela rin siya na nagpapirma ng plano kanina. Nice to see you, Vic, Buti na kakakuan ka na rito, no? So, Vic is a mechanical engineer, master plumber, so kabaro ko rin to sa plumbing. And then, Levi May Narciso, nandito din si Engineer Levi Narciso. Good evening, Sir Will. Okay. May maalala kayo just na something that could also contribute to this topic. Please do so, no? Junar Tampoong, here in Bermuda, sir, we are using 120 volts line to neutral and 240 volts line to line in a panel. Bale, 3-wire plus ground. Sa atin dyan, 220 volts line to neutral. Safe ba yan, sir? Well, alam mo kasi, yung system nyo sa Bermuda, Junar, no? Nakuha sa Amerika. Si Amerika, ganyan ang style niya. Na may 110 siya. 220, 110. Meron ngang, 120, 208 si Amerika palibasa siguro dahil sa mga yellow dyan sa Amerika, yung niebe, yung ice nila, di ba? So, pag matunaw yung ice, yung mga circuits, nababasa. So, siguro yung danger nun. Hindi ko pa naman na-experience. Sa atin sa Pilipinas, ganoon din pagka nagbabaha, nababasa yung mga outlet. So, delikado. Pero, remember, meron ng mga solusyon yung ganyan. May GFCI na, ground fault circuit interrupter, para kung nagkakaroon ng ground fault o leakage, pwede mong i-trip yung circuit para hindi na maapektuhan. Maaksa yung 110 yung Bermuda, malapit sa Amerika, standard ni Amerika yan. Pero alam ko, na si Amerika, unti-unti na rin silang nag-upgrade. Sumusunod na rin sila sa 380 volts, 400 volt system sa mga building, no? Kasi yung 220, matagal na natin ginagamit dito. Yung mga electric co-op, yung line to ground niya 220. Di ba? Okay naman Diyan na tagal na. Tsaka meron tayong planta. Yung mga planta, 460 volts. Kung sabihin mong unsafe yung planta, marami na nakuryente sa planta. Hindi naman di ba, Junar? Okay, Junar.
Sabi kasi ng engineer nila, dito, di raw safe yung 240 line to neutral. Ay, hindi. Well, yun nga yung point na sa mga nababasa. No? Yun lang ang danger ni 230. Pero tandaan natin, even 120 o 110, pag nakuryente ka na 120 man, masakit din yan. Pareho rin. Kung ano yung kuryente mo sa 220, 240, ganun din sakit sa 120. Ha? Anyway, ginawa naman natin 600 volts na yung insulation. So, chances na magkaroon ka, tapos andyan na yung GFCI, di ba? So, paniwala ko na safe, okay na yung 220 system na light to neutral. No? Lagyan lang natin ng mga protection ng GFCI. Okay, Sharina May Bungay, good evening, sir. Good evening. Mitch Johnson, Tamsak, sir. Ano ba ang Mitch Johnson? Tamsak dancer. Ano ba yung Tamsak? Sorry, hindi ko mag-get ito, Mitch, ha? Paki-explain. Anyway. Yan. So, balik ulit tayo, ha? Mamaya, kung meron kayong maalala ang tanong dyan, just come in with the question so I can try to answer it. Okay. So, ito yung bus natin. Ang mga nakita ko nang gumawa ng mga building automation system, si Siemens, magaling din yung system ni Siemens. Sa isang project na ginawa ko sa Ayala, Alabang, ang ginamit namin doon sa 17th-story building, ito yung building ni Green Cross Rubbing Alcohol, yung company na may-ari ng Green Cross. Meron siyang Siemens na building automation system. So marami yan. Si Siemens, sino pa? Mitsubishi, meron din siya. Ano pa ba? Ano ba yun? Mamaya, makita natin, may page dyan eh. What is building automation? Building automation is the automatic, centralized control of a building's heating, ventilation, and air conditioning, elevators, plumbing, lighting, and other facility systems through a computer system or building automation system, BAS. The objectives of building automation are to improve the occupant comfort, efficient operation of the building systems, reduction in energy consumption and operating costs, and improved life cycle of utilities. Building automation is an example of a distributed control system. The computer networking of electronic devices is designed to monitor and control the mechanical, security, fire and flood safety, lighting, especially emergency lighting, HVAC and humidity control and ventilation systems in a building. BAS core functionality keeps the building climate within a specified range, providing light to rooms based on occupancy schedule. In the absence of overt switches to the contrary, it monitors performance and device failures in all systems and provides malfunction alarms to building maintenance staff. BAS reduces building energy and maintenance costs compared to a non-controlled building. In the U.S., most commercial, institutional, and industrial buildings built after year 2000 include a BAS. Many other buildings have been retrofitted with a new BAS, typically financed through energy and insurance savings, and those associated with preemptive maintenance and fault detection. A building controlled by a BAS is referred to as an intelligent building, a smart building, or if a residence, a smart home. Almost all multi-story green buildings are designed to accommodate a BAS for the energy, air, and water conservation management. Electrical device demand response is a typical function of a BAS, as is the more sophisticated ventilation and humidity monitoring is required for tight insulated buildings. Most green buildings also use as many low-power DC devices as possible, typically integrated with power over Ethernet wiring, so by definition, is always accessible to a BAS through Ethernet connectivity. Even a passive house design intended to consume no net energy whatsoever will typically require a BAS to manage heat capture, shading and venting, and scheduling device. Come from
building. So, yung greenhouse gas emission, yan yung sinasabi natin na parang sayang na mga energy mo sa air conditioning or ano pa, no? Okay, 40% of energy savings can be realized through intelligent building automation. So, ang laking bagay. So, kung meron tayong demand o kaya power generation peak demand sa Luzon na mga sample, 10,000 megawatts. Pagka nag-building automation system ang mga buildings pala natin sa Pilipinas, bababa yung 10,000 na yan sa mga 6 to 7,000 megawatts. So, diba? So, kaya lang, siyempre, anong effect nito? Maapektuhan yung mga power generators. Bababa yung mga benta nila kasi yung mga nagpo-consume, bababa. Kaya siguro, naintindihan nyo siguro bakit hindi masyadong nakapush ito kasi posible na yung mga power generators. Ayaw nila ito. Ayaw nila na magtipid tayo. Diba? Ano sa tingin nyo? Tama ba ako? Ayaw nila kasi bababa yung kita nila. Tingnan natin kung merong reaction sa ano natin. Okay. Jonar Tambuong, thank you sir. Bonnie Mirano, is building automation system is the same as building management system? Yes. Building management system, pwede. Pwede rin yan, Bonnie. No? Kasi pag sinabi mong building management, medyo mas na siya. Mas kompleto na siya. Una kasing pangalan niya nung lumabas yan, noong mga year 2000, BAS ang tawag, building automation system. Ina-automate mo lahat ng utilities ng building. Ngayon, with building management, mas na siya kasi naka-input na yung mga cost doon. So, nagde-decide ka na lagi sa cost. Stop mo yan kasi ano yan, mga ganun na yun. Okay? So, thank you for your questions, ladies and gentlemen. So, let's go back to the topic. Okay, so yan, malaking savings sa mga gusali kung mag-BAS. Kaya lang, sabi ko nga, bababa ang power generation, yung kikitain ng mga Meralco, NGCP, yung mga power plants, bababa. Kaya mukhang, kaya ganun siguro, hindi masyadong nutulak.